Good day mga Kamitsu! Welcome back to my YouTube channel. Muli ito po ang inyong lingkod na si Daryl James Poronda, your sales executive here at Mitsubishi Picabad Santos, Tondo, Manila. For today's video guys, I would like to share my in-depth review ng ating Expander GLS Automatic Transmission 2026. Green Bronze Metallic po ang available ngayon dito sa aming sakasa. It's finally guys, nandito na ngayon sa amin sa Jose Abad Santos yung Expander GLS. Ano-ano nga bang nabago pagdating sa specs and features ng unit na ito? Anong nadagdag sa interior at exteriors ng ating Expander? So sa video ito, matutunghayan ninyo ano-ano nga ba mga ongoing promo, freebies at monthly amortization ng unit na ito. So without further ado, let's get jump into it. So yun guys, no, simulan muna natin sa ating windshield. Again, si Expander is gumagamit pa rin naman po ng green laminated windshield. Bukod po sa durability, nililesen po nito yung sound sa labas para at least hindi masyadong dinig sa loob po ng ating cabin. So mas komportable po at mas may enjoy natin yung pagsa-sound trip natin sa loob. Dito naman tayo mga Kamitsu sa front face ng ating Expander GLS Automatic Transmission 2026. Again, gumagamit pa rin naman po ng Dynamic Shield front fascia ang ating Expander, which is patented and signature sa mga Mitsubishi vehicle. Bukod po sa aerodynamic, nakakapagbibigay po ito ng brusco at saka futuristic tignan compare mo doon sa 2025 natin. Kung mapapansin po natin guys, mas lumapat pong tignan ng ating 2026 compare mo doon sa 2025 because doon sa bagong design ng kanyang front grille at saka radiator grille. Naka-vertical line design, piano finish, yan po kung mapapansin po natin. Then kung mapapansin nyo po, medyo malalaki na rin po yung butas ng vertical line ng kanyang radiator grille. Dahil nagbibigay po ito ng better intake o outtake ng hangin para at least hindi masyadong hirap yung makina natin, lalo kung gagamitin sa long drives. Then mapapansin din po natin, nandyan po sa kanyang radiator grille yung camera ng camera 360. So yan guys. Kung mapapansin nyo guys yung kanyang bumper, new design din po ito. Meron po siyang aeroblade skirt na hanggang likod. So hindi nyo na kailangan itong magpalagay ng body kit. Kung mapapansin din natin guys, sa ibabaw ng vertical line ng kanyang front grille, meron din po itong silver accent na line na ito. So nakapagbibigay din po yan ng luxurious look and futuristic. Ang ganda guys kung makikita nyo ng actual. Pagdating naman po sa lighting system ng ating Expander GLS, nabago rin po yung kanyang daytime running light. Kung mapapansin niyo, mas marami na yung LED strips, mas mahaba compared dun sa 2025 natin. Then, yung kanyang headlight, LED pa rin naman po, T-shape, at the same time, smoke black po yung kanyang design. So dati kasi clear na lens yung ginagamit natin. So T-shape pa rin po na LED headlamp kasi mas wider po yung bato ng liwanag kapag ganito yung design ng LED na headlight. Compare mo dun sa mga conventional na headlight po na ibang unit natin. So nandiyan pa rin naman yung silver accent na parang Hurricane design yan. Same din po ng 2025 natin. Then ito guys, bago na. Kung yung dati, bulb type yung kaniyang fog light, itong ating 2026 naka-LED na. Parang Expander Cross na rin po. So full LED po yung gamit na ilaw nito sa ating Expander GLS 2026. Then nandyan din po yung kaniyang turn signal light, naka-integrated dun sa kanyang daytime running light. So yan yung kabuuan ng mukha ng ating Expander na GLS 2026. So punta naman tayo sa side profile ng ating unit. Dito naman tayo guys ngayon sa side profile ng ating Expander GLS Automatic Transmission 2026. Ano-ano nga bang meron o nabago sa unit na to? So simulan po natin sa tires and wheel ng ating unit. Mga Kamitsu, sa 2026 na Expander GLS is meron new design ng mugs which is two-tone pa rin naman, same as yung 2025. Pero yung maganda sa kanya,
meron siyang silver and black accent. Tapos yung design niya, para siyang blade o labaha. Ito mapapansin mo. Nakapagbibigay po ito ng sharper look compare mo dun sa 2025. Then, pagdating naman po sa goma, meron pa rin naman po itong sukat na 205 55R17. So same lang din naman ng 2025 natin. Then again guys, pagdating sa safety features ng unit natin, merong bago rito. Which is ang ating 2026 is equipped na rin po ng Active View Control. Yung Active View Control, nakapagbibigay po ito ng confident para sa mga cornering o sharp curve, makasisiguro tayo na hindi tayo mag-overshoot, which is bago sa 2026 natin. Then again guys, equipped na rin po ito ng ABS o Anti-Lock Braking System and EBD o Electronic Brake Distribution. Equipped na rin po ito ng Active Stability Control, Traction Control, and Hill Start Assist. Pagdating po sa brakes, again yung ating harap, naka-ventilated disc brake pa rin naman po. Pagdating naman po sa likod is drum brake. Then as usual guys, bakit nagugustuhan pa rin ng mga ibang kliyente pagdating sa ride and comfort ng ating Expander GLS? Again, gumagamit pa rin po ng magandang suspension ng ating Expander, which is MacPherson strut with coil spring stabilizer bar sa harap. Pagdating naman po sa likod is torsion beam. Then, mga kamiso, ito isa sa mga major upgrades ng ating Expander GLS 2026. Kung mapapansin po natin, yung kanyang side mirror is body color na before po kasi naka-chrome accent po ito, same as yung kanyang door handle. So ngayon, naka-body color na kung anong kulay yung pinakakatawan natin, same. Yun na rin po yung magiging color ng kanyang door handle at the same time yung kanyang side mirror. Then yung kanyang side mirror, meron pa rin naman po na naka-integrated na turn signal light at the same time, naka-auto fold po yan, same as yung 2025 po natin. Then nandiyan pa rin naman po yung kanyang silver line accent dito sa gilid. So nakakapagbibigay po ng mas luxurious looks at futuristic design. Then again guys, ang fuel tank capacity pa rin naman po ng ating Expander GLS 2026 is 45 liters. So napakalaki ng kanyang tangke. So hindi tayo mangangamba na maubusan tayo ng gasolina lalo kapag nandun po tayo sa mga liblib na lugar. So ipupull tank niyan, definitely sobrang dami po ng laman niyan. Dito naman tayo mga kamitsu sa back profile ng ating Expander GLS 2026. Again guys, gumagamit pa rin naman ng pin-type antenna yung ating Expander GLS. Same as 2025. Bukod sa aerodynamic, nakapagbibigay po ito ng better reception lalo pag gagamitin natin yung unit kapag sa radio. Then naka-spoiler pa rin naman po ang ating GLS with third brake light assist, same as yung 2025 natin. Then naka-T-shape, full LED na tail light ang ating Expander GLS, which is ito po. Same lang din naman po nung halos nung 2025 natin. Then, meron na rin po itong reverse camera kapag magre-reverse tayo. Then ito guys, new design ng ating rear bumper. Meron din rin po itong aeroblade skirt na same as nung sa unahan natin. So, parang mas sharper at saka mas bulb tingnan po yung ating 2026. Then meron na rin po siyang reflector dito sa kanyang rear bumper. So nakakapagbigay po ito ng better visibility lalo kapag kagabi pagka nasisilawan po yung ating unit. Tara mga kamitsu, pasok naman po tayo ngayon sa interior ng ating Expander GLS, which is ito isa sa may mga major upgrades sa 2026 natin compared sa 2025. Tara! Pasok tayo sa loob mga kamitsu. Sa unang-una, ito yung door panel ng ating driver side. Ang una natin makikita dyan, meron pa rin naman po yung mga soft leather pad dito sa gilid, same as armrest, na merong stitches na brown, light brown ito. Hindi pa rin naman na bago. Dati kasi yung stitches nung 2025 is black po yung ganito. Ngayon medyo brown para mas angat yung kanyang kulay. Then nandyan po sa side na yan yung kanyang controller para sa bintana. Naka-automatic po yan. Then central door lock. Although bawat pinto naman may kanya-kanyang individual lock, same as this one. Dito tayo ngayon sa pinaka-panel ng ating driver side. Same din naman po ng previous model natin. Nandiyan yung controller para sa kanyang side mirrors. Yan, left and right. Tapos yung kanyang auto fold na button, ito. Same din 2025 natin. Traction control, ito po, na button. Then, pagdating po sa steering wheel, naka 3-spoke leather wrap pa rin naman po. Same as 2025 natin. Sa steering wheel natin, ang unang-una natin makikita is yung controller para sa kanyang cluster meter.
and para sa kanyang head unit na control. Ayan. Andyan siya. Then sa kabilang side, yung kanyang cruise control button. So yan. Then hands-free button at the same time, yung kanyang voice command. So again, sa paggamit ng kanyang cruise control button, minimum 40 km dapat po yung tinatakbo ng unit natin para ma-engage tayo. So kinakailangan lang natin pindutin to. Kapag ayaw na natin paganahin siya, apakan nyo lang po yung brake pedal or yung kanyang cancel button dito. So pe-press nyo lang po ito. Then ito guys, isa sa major upgrades ng ang ating GLS 2026. Kung mapapansin nyo kanyang cluster meter, dati kasi combination po ng analog and digital yung ating cluster meter. Sa 2026 po, naka 8-inch LCD display na po ito. So fully digital na, parang Expander Cross na rin po yung vibes niya. So malaking upgrade po ito compare mo dun sa dati. Then pagdating naman po sa seat material, naka-fabric pa rin naman po ito. Same yung 2025. Pero since sa akin kayo kukuha, i-upgrade natin yung inyong upuan into leather seats. Then yung design nito guys, na iba na rin. Mas nagkaroon siya ng mga line-line dito na gray. Mas elegant and luxurious looks compare mo dun sa kanyang previous model. Then ito yung kanyang stitches na brown, light brown dito. Same lang din naman po dun sa katawan. Yan. Tapos naka-manual seat adjust po ang ating Expander GLS. Yan, yung kanyang pang-adjust. Then sa side na to, nandyan yung kanyang hood lever at the same time yung kanyang gas lever. Yan. Pasok tayo para makita nyo yung dashboard ng ating unit. So, nandito na tayo ngayon sa loob ng ating Expander GLS. Kung mapapansin nyo po, mas futuristic din ang tignan yung kanyang dashboard. At ito po yung sinasabi ko sa inyo kaganina. Naka fully digital LCD display na po yung kanyang cluster meter. Dati kasi combination nga po ng analog and digital. Din yung kanyang head unit guys, ito sa mga major upgrades natin. Dati 9-inch lang po ito, ngayon 10-inch na. Then again guys, equipped na rin po ng 360 degree panoramic po ang ating Expander GLS. Sa dati po kasi wala pa po siyang camera 360. So subukan natin guys. So yan guys, mapapansin ninyo, nandiyan yung selections o pang navigate dun sa kanyang camera 360. Yan yung camera sa harap. Yan. Sa harap natin. Yung kanyang harap uli. Gilid. Kabilang gilid sa likod. Then same as gilid din po sa kabila. Tapos yung sa likod natin. Then yan yung kanyang 360 degree view. So guys, napakalaking upgrade nito compare mo dun sa dati nating 2025. Then yung kanyang head unit is equipped ng SDA o SmartLink Display Audio with Apple CarPlay and Android Auto. Ang maganda sa kanya guys sa 2025 at sa 2026, sa 2026 is yung kanyang SmartLink Display Audio na Android Auto at saka Apple CarPlay is wireless na. So just imagine guys, wireless na. Dati kasi wired pa, kailangan natin gumamit ng data cable para ma-access natin yung kanyang Apple CarPlay at saka yung Android Auto. So ngayon wireless na po yan. Then same pa rin naman po, bulb type pa rin po yung kanyang dome lights. Nandyan yung kanyang mirror para sa likod. Then kanyang hazard light. Ito po yung display ng kanyang aircon. Same din naman po ng 2025. Meron po siyang front defogger, rear defogger. Max cool para sakaling papalamagin natin yung unit pagka sobrang init at nakapark sa mga open space. So yan, mode kung saan natin patatamain yung aircon vent. So AC, then yung kanyang exhaust off para mag-off yung system ng kanyang aircon. Then may USB slot na rin po yan. USB Type A and USB Type C. Then 12 volt socket. Then again guys,
Ang GLS 2026 is automatic pa rin po, hindi pa rin po ito CVT. Actually guys, kung ako ang tatanungin personally, mas gusto ko ang automatic kasi mas less ang maintenance nito compare mo sa CVT. Ang CVT po kasi kapag nasira ang kanyang transmission, automatic papalitan nyo ng buo yung kanyang system. Hindi katulad dito na re-repair, pwede mong palitan kung ano lang yung sira at mas less compare mo dun sa papalitan mo ng buo. Then equipped na rin po yung ating Expander GLS ng electronic parking brake at saka brake auto hold, 4-speed automatic. Then nandyan po yung button para sa overdrive. Same lang din naman po nung 2025 natin. Then nandyan din po yung glove box. Tapos may mga soft pad leather din po na finish dyan. Same nung 2025. Nandyan po yung airbags natin, passenger at saka driver side. Then meron yung 2 bottle cup holder here. Then yung kanyang center armrest console na merong napakalaking storage. So maaari kayo maglagay ng mga gamit dyan. Nandiyan yung kanyang visor para hindi kayo masinag kapag mataas ang araw. So yun guys, yun lahat yung meron dito. Doon naman tayo sa passenger side. Sa passenger side po, same lang din naman po ng 2025. Nandiyan pa rin po yung kanyang sa seat material is fabric pa rin na may new design. At the same time, merong stitches na light brown. Yung kanyang glove box. Pasensya na kayo guys, medyo marumi pa kasi bago to, galing sa planta, naka-plastic pa. So nandiyan sa kanilang panel para sa driver side yung kanyang control para sa window, at the same time yung door lock. Then may mga soft pad pa rin naman. At the same time yung speakers and bottle cup sa gilid. Same sa driver side. So tara, pasok naman tayo sa second row ng unit natin. Try natin pumasok kung enough yung space sa katulad kung 5'8 yung height. Then sa door panel na to, makikita natin, same lang din naman 2025. May soft pad leather dyan. Then may mga stitches nga dito, gaya din sa driver side. Then controller para dun sa kanyang bintana. Central door lock. May 2 bottle cup holders dyan. Then yung kanyang speakers, nandyan din po ito. Then ano makikita natin sa second row? Nandyan yung ventilation ng kanyang aircon. May sariling air vent po ang second row nito ha. So hindi to depende dun sa harap lang natin. Meron din po siyang sariling controller yan. Kung sakaling naiinitan na yung mga passengers natin. Then makikita rin natin dyan, meron na yung USB Type A, USB Type C, dalawa na po yan. So hindi na mag-aagawan pagdating sa saksakan, pwede kayo mag-charge. Then ito guys, sa seat materials, gaya nga ng sabi ko, naka-fabric pa rin naman po yan na may bagong design. Then ito, isa sa upgrade ng ating Expander GLS, meron ng headrest yung sa gitna niya. So hindi na feeling out of place yung nasa gitna niya, meron na rin siyang headrest. Tapos nandiyan pa rin naman yung kanyang armrest na may bottle cup holder, hindi lang natin mababa kasi naka-plastic. Kapag walang nakaupo sa sa gitna, pwede kayo ibabayan para maglagay ng mga bottles. So yun lahat guys ang ating second row. Tatry ko naman pasukan para makita nyo kung enough yung space. O tara mga kami, so try naman natin yung kanyang second row kung enough yung space. Ang height ko nga pala ay 5'8". So titingnan natin kung papasok tayo, kung hindi ba masikip. Tulad yung sinasabi ng iba na maluwag nga daw ang ating expanders, try natin. So yun guys, mapapansin nyo, ang height nga po natin ay 5'8". Yung kanyang headroom is meron pa rin naman halos isang dangkal. Pagdating naman sa legroom, isang dangkal din. So enough. Pwedeng 3 adult na sumakay dito para pwedeng 3 adult ang sasakay dito, maluwag pa rin, hindi kayo masisikipan. So, ang ganda, guys. Try naman natin yung third row, kung enough yung space at kung anong meron sa third row natin. Again, guys, tuturuan ko kayo kung paano ibababa yung inyong upuan para makapasok tayo sa third row. So, all you have to do is toggle mo yung kanyang lever dito, ganyan nyo, makakapasok na tayo. So, try natin, guys, ha. So papasok tayo guys para makita nyo kung enough pa rin ba yung space. Pwede nyo i-adjust to kung sakaling nasisikipan kayo. So nito, nasa pinakadulo tayo. Mapapansin nyo po, meron pa rin naman po kalahating dangkal na pagitan from aking tuhod papunta dito sa inyong second row na upuan. Yung legroom
Ito guys, oh, yung headroom pala, sorry, yung headroom. So, meron pa rin kalahating dangkal na pagitan mula sa kisame papunta rito. Meron din po itong ilaw dito sa third row and second row. Yan. So, pwede kahit dalawang adult dito sa pinaka third row natin. Then, same as 2025, meron pa rin naman tong 2 bottle cup holder dito na pwedeng lagyan ng phone. At the same time, 12 volt socket nandito. So, napakalaki, napaka-useful. Then, meron na rin yung seat belt sa third row. Ito. So, try naman natin yung cargo capacity. So, pagdating naman po sa cargo capacity, mga Kamitsu, ang ating expander GLS is merong cargo capacity na 1,630 liters. So, just imagine guys kung gaano kaluwag at kung gaano karami ang pwede nating ilagay na mga gamit dito sa ating unit. Kung kayo ay mahilig mag-camping, so pwede, ang maganda sa expander natin is na ipo-full flat hanggang sa third row. So, pwede kayo maglagay dyan ng accessory like beds, at pwede nyong higaan. So, tatry ko ha. Tingnan nyo guys kung gaano kaluwag. So yun guys, tingnan nyo naman kung gaano kaluwag yung ating expander. So, pwedeng humiga rito 2 adults. Lagyan nyo lang po yan ng accessories na kama. So, pwede kayong mahiga. Sa mga mahilig mag-camping, tamang-tama po ito sa inyo. So yun na nga mga Kamitsu, no? Natunghayan nyo na yung ating in-depth review ng ating Expander GLS 2026. Kung ano-ano yung mga nabago at nadagdag sa features and specs ng unit na to. Mapa-exterior and interior ng unit natin. So nandito naman tayo ngayon para i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga ongoing promo, freebies, monthly amortization ng unit na to. So let's start sa SRP ng unit natin. Ang SRP ng unit natin is 1,259,000. Then meron po itong all-in down payment ngayon na 9,000 pesos guys. Just imagine kung gaano kababa. Naka-promo po ito until September 30 ngayong taon na to. Then meron po itong monthly amortization na 25,688 for 5 years. So, nandito naman tayo ngayon, i-discuss ko na sa inyo kung ano-ano yung mga kasama pagdating sa freebies, standard freebies and exclusive freebies na ibinibigay natin just in case sa akin kayo kukuha. So may listahan po tayo kasi medyo marami binibigay natin. Ganun po kagalante ang inyong lingkod. So let's start sa standard freebies. Meron po itong genuine mating na Mitsubishi, 3M tint, emergency warning device, 1-year comprehensive insurance. Ang maganda sa insurance po namin dito sa casa, hindi po ito lock-in. So after 1 year, maaari kang kumuha ng insurance sa labas. Depende kung saan mo gustong kumuha ng insurance. So mas makakatipid ka. 3 years TPL, 3 years LTO registration, chattel mortgage kasama na yung sa all-in down payment natin. PMS Plus from 1,000 km up to 20,000 km. Free po yung labor at saka oil filter. Oil lang po yung babayaran natin. Most likely kasi sa ibang dealer, 1,000 hanggang 5,000 lamang po. Then ito guys, factory rust proofing. Hindi nyo na kailangan pang pa-undercoat yung unit niyo. Paglabas ng unit natin dito, naka-factory rust proofing po yan. So, mas maganda compare mo doon sa mga ibang vehicle natin. Then 5 years warranty extension. Guys, isa sa pinakamagandang freebies na ibinibigay natin. Sa iba kasi from 1 year to 3 years or 100,000 whichever comes first. Sa amin, 5 years warranty extension, kahit anong milyahin ng sasakyan nyo, basta pasok ko sa 5 years at alaga sa kasang unit nyo, automatic pasok kayo sa warranty natin. So, nandito na tayo ngayon sa mga exciting part ng video ito, kung ano yung mga freebies na ating ibibigay, just in case sa akin kayo kukuha. Ito yung personal freebies natin, Thailand Rain Visor, Expander, hood emblem, Mitsubishi keychain, full high definition na dashcam, harap at likod, papalagay natin ng backup camera, car cover, 3-row deep dish matting, Mitsubishi umbrella, then like what I had said kanina, ipapa-leather seat natin yung buong unit natin kasi naka-fabric lang po yan, ipapa-German leather seat natin siya. Bosch horn, titanium muffler tip, side step seal, cargo trunk tray, carbon fiber steering wheel cover, backup sensor at marami pang iba. Para malaman pa, marami pa po tayong additional freebies bukod dito sa mga aking mga nabanggit. Message nyo lang ako guys. So, yun na lahat guys, natunghayan ninyo at na-discuss ko naman isa-isa kung anong mga nabago dito sa unit na ito. So, kung nagustuhan nyo yung mga gantong video, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para naman maging updated sila sa mga next video pa natin. So, once again, this is your sales consultant, Daryl James Waronda. Now, signing out. Ciao!